mayroon silang ascendancy. Pagdating ng BICAM, talagang malakas ang boses ng House. Lalo na malakas ngayon dahil ang Speaker at ang Pangulo magkapag-anak kaya malakas ang boses ng House. At yan po ay nangyari. Hindi dapat mangyari, ngunit nangyari na. But insofar as the validity of the General Appropriations Act is concerned, wala pong question. Valid po yan. At mayroong presumption of regularity in the performance of functions at hindi po pwede questionin na Pangulo Marcos. Dinamay pa yung ay nako. Sino daw nandito? Tuloy natin. Grabe no. Talaga nagtsatsaga sila no. Hindi ba kayo naghakot? Dapat naghakot kayo. Kaso walang budget daw eh. Tapong blanco doon. Mali po si Duterte. At matama po si Pangulong Marcos. So sir, sabi nyo nakita nyo mismo sir, alin? Yung enrolled copy o yung mismong GAA? 2025 GAA? Sorry? Sir, nakita ho, sabi nyo parang nabanggit nyo na nakita nyo mismo, alin po, yung enrolled bill o yung pong mismong GAA na? Hindi ko nakita. Hindi mo naman pala nakita eh. Ngak-ngak ka ng ngak-ngak dyan eh. Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Nako ho, ito na matapos idepensa ang BICAM. Senator Lacson, pinatamaan sino? Si Quezon. At meron mga grupo na sinusulong nangangalampag na nananawagang madaliin ang impeachment para umusad daw. Abangan nyo sa kalagitnaan ng ating video. At paratang paratang ni dating Pangulong Duterte daw dito na may blank check sa 25 budget, tinawag na fake news ni Drilon. Aba. Ano to? Mukhang nung nakaraan maganda-ganda yung ihip ng hangin Pero ngayon bigla atang bakit kaya? Bakit kaya? Ang tanong. At sigurado ito mga kasama, itong issue na to na BICAM na to. Kagaya nga sinabi daw na fake news. Huwag daw batikusin kung sino nakaupo. Samantalang yung nakaraan sinisilip niya kung sino yung nakaupo. Meron siya mga pahaging. Ngayon, iba na ang ihip ng hangin. Ito ay, sa tingin natin tayo ay nagre-reaction lang at ang opinion natin dito, parang idadivert nila yung usapin. Kasi maugong May usapin na pwedeng ma-impeach dahil sa ginawang ganito. Nagkaroon ng blanco yung mga pahina na dapat walang blanco. Bakit pinirmahan na may blanco? Sabihin natin hindi raw nakikita kung sino nakaupo ngayon. Ang tanong, kung hindi nabusisi, ganun-ganun na lang daw ba yun? Pero bago natin simulan natin talakayan at reaksyon, isang like, isang share, isang subscribe, all goods na tayo dyan mga kasama. At i-like, share nyo ang video. At kung gusto nyo sumali sa ating, meron dyan join button, no? Gusto nyo maging part kayo ng ating community, mabilis yung makita ang mga upload na meron, pindutin nyo lang yung join button dyan. Napakasimple lang. Eto ano yung sabi rito? Paliwanag mo, Chikadora. Yung ibahin ang usapan dahil kitang-kita na halos lahat kayo ay pumirma sa nasabing usapan. Hindi pinalagpas at pinalagan na ng dating senador na si Ping Lacson ang lahat ng mga putotsyada at tila depensa, hindi lamang ng palasyo ng Malacanang, kundi ng maging kontrobersyal na Senate President na si Chis Escudero nang sabihin nitong wala silang nilabag na batas matapos ang naging pagsisiwalat patungkol sa mga blankong pahina ng BICAM reports na tila isiniwalat ng former President na si Rodrigo Duterte sa pamamagitan ng mga dokumentong inilabas ng Congressman na si Isidro Ungab. Binanatan, kinuyog at halos mabugbog sarado sa netizen online ang mga tila kasinungalingan raw ni Chis Escudero at
at sabihing walang tinatago ang Senate maging ang Kongreso na kapwa miyembro ng Bicameral Committee na tila sila rin ang pumirma sa nasabing controversial reports kung saan tila iniwang patlang ang ilang mga mahalagang project katulad ng Department of Agriculture na tila magic raw na nagkaroon ng biglaang pondo na umabot sa bilyong piso. Kita nyo? Hindi na pinalagpas ng dating senador na si Ping Lacson at sinabi nito ng harap-harapang sa publiko, isang malaking anomalya ang nangyari sa tila deliberasyon ng Bicameral Committee kung saan niratipikahan pa ang mga nasabing blankong papel at tila biglang dinoktor ang mga di umano'y pondo na bilyones ang halaga. Naniniwala ang maraming netizen na tila nagsinungaling raw ang Senate President na si Chis Escudero nang tila pagtakpan ito at sabihing wala raw mga blankong papel ang nasabing 2025 bicameral reports, ngunit tila hindi lamang ang kapwa niya senador at mga kongresista sa lower chamber ang umaamin sa mga nasabing revelasyon ng dating Pangulo, kundi maging ang dating senador na si Ping Lacson ay nagugulat sa tila samot-saring anomalya at aligasyon ng pagnanakaw ng ilang mga kongresista. Narito at panoorin ang buong tapang na pahayag ng dating senador na si Ping Lacson kung saan kahit hindi man raw diretsang pinangalanan, sa pool ang Senate President na si Chis Escudero nang sabihin mismo ni Lacson na ang 2025 budget ang pinakakurap na budget sa kasaysayan ng Pilipinas. Totoo naman yung sinabi ni Chikadora at totoo rin yung sasabihin nito ni Lacson. Isipin nyo wala hong napatunguhan yung pondo na nilaan noong 2023. I-continue muna lang yung proyekto na nabutan mo. Ngayon nakatenga yung ibang, lalo na sa San Jose del Monte, yung extension, yung papuntang yung MRT na papunta ng Bulacan, nakatenga. Anong nangyari? Sipin nyo didiretso mo na lang sana. Babudgetan mo na lang sana para maging maayos. Hanggang ngayon, nangangamote. O yung papuntang Taytay, papuntang Antipolo na proposal nun. Nagkakaroon na nga ng soil testing dyan sa Ortigas. Ortigas extension, papunta ron. Ano nangyari? Nangangamote pa rin. Yun na lang. Ang ganda na sana, di ba? Aso nga lang, naubos. Hindi natin malaman kung saan napunta, sabi ni Aling Madrid. Wala mapakitang proyekto, tapos ubus-ubos. Tama yung sinasabi rito. Tuloy natin. Narito't panood ng full video. Some critics have said this budget is one of the most corrupt. Would you agree? Yes, I will agree. Ads, tapusin nyo lang para maganda. Did you know that you can create a fully functioning website? Agree ba kayo na well, let me show you itong namumuno, itong pamumuno ngayon, itong gobyerno ngayon, sinabi doon it's the most corrupt. Agree ba kayo? Type nyo sa comment section. Naging upper chairman, alam niya ang patakaran at alam niya ang ika na proseso ng budget. May mga kasama pang abogadong nagreklamo kaugnay nito. Pero ito ang alam ko. Wala pang dineklarang unconstitutional na bicameral conference committee report. Wala pang dineklarang unconstitutional na committee report. Sa katunayan, wala pa yatang dinidemanda sa korte para ideklarang unconstitutional ang isang committee report o bicameral conference committee report. Kaya kayo, sabi ni Aling Jessica, kaya kayo matatapang dahil wala pang dinidemanda. Paano kung may magsulong at magkaroon ng silip na talaga na gumawa kayo ng hindi maganda, di umano, baka makasuhan daw sana, sabi ni Aling Jessica dito. Tuloy. Ang dinedeklarang unconstitutional ay batas. Ngayon, yung batas ng General Appropriations Act na produkto ng anumang committee o conference committee report o committee report ang kina-question. At kompleto yung batas na yon, walang blanco, walang kulang, at yung amount ay nagsusuma. Unawain po ninyo. Ang budget ay may kumigit kumulang 200,000 linya na may mga nakasulat na pamagat, titulo ng proyekto at amount.
Hindi yun ganun kasimple na gawin o ginagawa. Kaya ang isa, kung mapapansin din niyo, pinakita nilang unang kopya na may pirma. Hindi na kami makikinig sa'yo, kuya. Kasi ilang ano mo na yan eh. Ilang kwento mo na yan na kita mo, binara ka na nga ng isang dating senador. Diba? Wala ka na mapatunayan pa. Ito na. Dahil sa kagustuhan nilang ma-impeach si BP Sara, gumawa na naman sila ng ingay. Kaso, problema, kakarumpot. Nung nakaraan sa EDSA, kakarumpot na nga. Mas kakarumpot pa to. Ano nangyari? Yun kasi, wala na kasi talaga naniniwala sa inyo. Huwag nyo na kasi loko. Lalo na ito si Mount Apo. Si Mount Apo ang pangunahing tagapagsalita dito eh. Ano kaya gagawin nila naman ito? Naku, Diyos mio, Marimaro. Tuloy. Kung nais na raw umusad ang mga hakbang para sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Nakatutok si Bernadette Reyes. Nagsama-sama ang iba't ibang grupo sa Plaza Roma sa Maynila para ipanawagan ng pag-usad ng impeachment kay Vice President Sara Duterte sa Kongreso. Sinimulan ito sa isang misa kung saan ginunita ang kaarawan ni dating Pangulong Cory Aquino ngayong araw. Kung gusto natin, patalsikin ang sino man patalsikin. Pero tandaan sana natin, may nagsabi nga sa akin, pag tinuro mo ganyan, ikaw ay may sala, 3 nakaturo sa iyo at ikaw rin. Sino yung tuturo nyo, partner? Si Castro? Kasi tinuturo niya lagi, 3 nakatos. Di si Castro ata tutumbukin nyo, partner. Tuloy natin. Sabi, kaya po, hamon nito sa atin lahat, yung pagbabago sanang pinasimulan ni Cory Aquino, pagpatuloy naman nating lahat. Naroon din ang ilang kabilang sa mga lumabas. Dami ilang pira. Dinamay pa yung... Ay nako. Sino daw nandito? Tuloy natin. Grabe no. Talaga nagtsatsaga sila no. Hindi ba kayo naghakot? Dapat naghakot kayo. Kaso walang budget daw eh. Masayang yung budget eh. Mga bata daw yung mga kasama nila eh. Hindi sila paniniwalaan eh. Tuloy. Una, ikalawa at ikatlong impeachment complaint laban sa bise. Nananawagan kami sa Kongreso na ituloy na itong aming sinulong na complaint. Tayong mga mamamayan, ginawa na natin yung papel natin. Sa Kongreso naman, kayo naman yung gumawa ng trabaho din. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag si Vice President Sara Duterte at ang liderato ng Kongreso. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok. Diba mga kasama? Mas maganda sa mas maganda, isipin nyo mabuti kung paniniwalaan nyo pa yung mga nagsusulong na impeachment kay BP Sara. Diba? Napag-usapan na yan eh. Maganda nga yung rallying nang nangyari nung nakaraan eh. Diba? Kaso nga lang ito, matitigas talaga ang ulo. Nagyayaya pa. Kaso nga lang, wala na sumasama. Diba? Isipin nyo kung ako, alam kong ito yung maghihikayat sa akin, sasama kayo sa mga ganyan. No way. Bakit? Wala namang ginawang maganda yan eh. Nagngangaw-ngaw-ngaw-ngaw lang yan lagi. Takot na takot. Baka si BP Sara ay manalo. Nako, mapapabilis. Mapapabilis talaga. Kaya gumagawa na sila ng paraan na matuloy ang impeach. Kaso nga lang, wala na hong wala na hong naniniwala. Pero ito wag ho tayong pakapante. Tandaan nyo, pagtapos ng eleksyon, baka isulong nila yan. Ito lang para maging maayos, para manalo tayo sa laban na ito. Iboto nyo lahat ang PDP line. Huwag kayong magtatapyas. Kasi, bilangin nyo ang PDP line na inendorso ni Tatay Digong. Ilan, pag umusad dyan sa Kamara, pagtapos ng eleksyon, umusad ito sa Kamara. Tatakbo ng Senate yan sa Senado. So, kung 10 o 12 ang panalo sa atin, yung impeachment na yan, wala ho yan. Walang kwenta yan. Lahat yan, lagpak yan. Gawin natin yun para hindi natin hindi makaarangkada itong mga bakulaw na ito. Lahat ng PDP line na inendorso ni Tatay Digong, ipanalo natin. Kahit yung inaayawan nyo ng mga artista, huwag nyo tatapyasin yun. Malaking pakinabang yan pagdating dyan. Kasi susulong nila yung pagkatapos ng eleksyon eh. Yan ang mangyayari dyan eh. Gaya lang gagawin. Kasi takot sila ngayon. Alam nyo bakit? Mawawalan sila ng boto. Yung iba nga kumakambyo na eh para makakuha lang ng boto sa mga religious group eh.
lalong-lalo na sa INC. Yan ang inaabangan nila. Kaya medyo tahimik sila. Expect nyo na. Sa Maynila, yung tatlong kong bakulaw doon, hindi na mananalo. Expect nyo na yun. Yung taga-Antipolo, hindi na mananalo yun. Kilala na eh. Ngayon, sino nakikisawsaw ngayon? Wala pang nakikisawsaw ngayon. Yung isa nga sabi, hindi na namin wala ng oras. Diba? Magigipit ng oras. Kampanyahan na. Ganun ang sinasabi nila sa tao. Pero, may mga maliliit na bakulaw. Makita niyo yung ibang bakulaw na bata. Wala hong boses ngayon. Kasi naglalaylo sila. Galit ang tao, lalo na yung mga religious group. Yung isa nga dati malakas siya yung rider. Ngayon wala. Yung isa parang bumabalimbing kasi alam niya, dati sabi ng mga tao, noong una bilib kami sa iyo, pero nung kumampi ka sa mga bakulaw na wala. Totoo, kahit ako, kung kilala niyo yung rider, binoto ko yan. Ngayon, nung nakita ko na, mali ata ito kumakampi kayo sa mali ibig sabihin, kahit alam nyo ng mali, sige pa rin kayo. Wag! Panindigan nyo. Ganun lang kasimple. Ngayon, wala na. Yung karir nyo, lalagpak na yan. Pustahan tayo, hindi mananalo. Promise. Oo. Hindi mananalo. Kasi nga, meron na hong nakita ng hindi maganda ang taong bayan. Kahit sino naman, pag nakitaan ka ng medyo, naku po, negative, wag na. Kasi magiging sagaba lang yan. Ano nangyari, di ba? Yung kala natin, yung kilala nyo na yun. Di ba? Yung party list na yun. Kala natin siya yung una naging boses doon. Hindi pala. Ang naging boses pala doon, yung maputing mama, nakala mo kung sino magsalita na napahiya kay Tatay Digong. Kilala nyo? Na maraming negosyo. Sabi dito ni Aling Marie. Ano na ngayon? Siya ang naging boses. Nagpauto. Sa tingin nyo, mananalo pa? Walay na. Tuloy natin to. Dito ka magtataka. Dati matinuto Meron pa siyang sinasabi na support. Parang hindi naman na totally suporta. Parang medyo magandang sinabi sa dating Pangulong Duterte. Ngayon, iba ihip ng hangin. Eto na, simulan mo. Sir, nabanggit ko nga na, di ba, 24 years ka sa Senate, tapos naging Senate President, naging Minority Leader, at naalala ko, naging Chairman ng Committee on Finance, at kahit hindi ka Chairman ng Committee on Finance, isa ka sa talagang matyaga at masipag na nag-scrutinize, umi-examine sa taunang pambansang budget. Ang gusto ko pong itanong, dahil may controversy ngayon sa 2025 budget, uobra po ba na mayroong blank lines o blank items sa budget? Sa akin po, ang importante dyan, na ang enrolled copy o yung printed copy ng budget, yan po ang pinirmahan ng Pangulong Marcos. At wala po makaka-question na yun, wala naman pong blanco dun Kaya sa akin po, valid ang budget. Hindi po pinadala kay Pangulo Marcos yung Bicameral Conference Committee report at talagang hindi po pinapadala yan. Ang pinapadala, printed enrolled copy. At kung ano yung... Kuya, tanong lang namin, paano napagtali yung sa mismong printed copy ng enrolled bill? Paano napagtali? Paano nila napagkaisahan? Doon pa lang sa BICAM meron ng blanco. Sige nga, sabihin mo nga. Wala nga amount sa BICAM report Tapos dito sa enrolled bill meron. Kala ko ba, ano pa silbi ng BICAM na yan? Kung ganun din pala. Tapos sasabihin mo, wow, ibang klase ka din natatandaan nyo ba si Boy Tulog? Ibang klase ka, kuya. Naku, kung iingay ka lang, at akala namin maganda yung simpatya mo, ngayon, bakit ngayon parang iba na tono ng kanta? Naku, kuya, kung ganyan ang simpatya mo, tapos tatakbo ka sa 2028, ngayon pa lang, laos ka na ulit, kuya. Oo, malalaos ka kagad. Tuloy. Yung printed enrolled copy, yan po ang controlling, yan po ang pinirmahan ng Pangulong Marcos. Kaya wala pong diferensya doon, lahat. Wala namang blanco doon. So, wala pong question doon. Ang sinasabing blanco ay sa Bicameral Conference Committee report, hindi naman po
pinapadala sa Pangulo yan at hindi inaaktuhan ng Pangulo yan. Ang inaaktuhan niya, yung printed enrolled copy. Naintindihan mo ba, kuya, yung mga pinagsasabi mo? Na-imagine mo ba kung paano nagkaroon ng blanco pagdating doon sa pinirmahan, kumpleto na? Isipin mo kung magkano yung dadagdag doon. Dapat doon yung pinirmahan ng mga grupo, mga miyembro dyan sa BICAM, kumpleto detalye. Walang blanco. Ni singkong duling, wala kang makikitang blanco. Bakit in-approve, pinirmahan ng mga magagaling, di umano? Sila-sila lang ang nakaalam. Yung isa nga, nag-resign pa. Tapos sasabihin mo, walang mali. Wow! Antindi mo. Ibang klase ka mag-isip. Pero sir, pwede po ba, halimbawa, BICAM report, ni-ratify na ito, pinirmahan ng mga BICAM panel, pero may mga blanco pa, pero after po bang i-ratify yun, pwede pa ba bagay yung baguhin? Pwede pang i-fill up kung meron nga natira na mga blankong linya? Hindi dapat. At nung panahon ko po, hindi... Yun naman pala Dapat inayos mo. O ngayon, anong sasabihin mo? Ngayon, walang mali doon sa pinirmahan niya na enroll bill o GAA? Walang mali. Sinasabi mo yung BICAM dapat walang mali. Hindi ganun. Wala daw ganun sa panahon niya. Ngayon, bakit? Wow naman, kuya. Antindi naman ang pag-iisip nito, Po nangyayari yan. Hindi ko lang alam kung anong nangyari ngayon. Ngunit sa aking napapansin ay talaga sa kasaysayan, talagang alam mo ang budget, nag-uumpisa sa House yan. Opo. Sila ang nauunang mag-aproba. Kaya mayroon silang ascendancy. Pagdating ng BICAM, talagang malakas ang boses ng House. Lalo na malakas ngayon dahil ang Speaker at ang Pangulo magkapag-anak Kaya malakas ang boses ng House. At yan po ay nangyari. Hindi dapat mangyari, ngunit nangyari na. But insofar as the validity of the General Appropriations Act is concerned, wala pong question. Valid po yan. At mayroong presumption of regularity in the performance of functions. At hindi po pwede questionin na Pangulo Marcos yung kung ano yung nangyari sa BICAM. Yan po ay kapangyarihan at prerogative ng magkabilang kapulungan ng Kongreso. Ang nasa kay Pangulong Marcos lang po yung printed copy. At kung ano man yung printed copy, yun po ang masusunod. Ngayon wala naman po blanco sa enrolled copy. Kaya valid po yan. At walang karapatan ang Pangulo na tingnan what is behind the printed copy. Hindi po niya pwedeng tanongin ano ba nangyari dito. He cannot judge. Ibig sabihin, kuya, kung gusto nila. Kung gusto nila. Wala nang karapatan ng Pilipino. Mabusisi. Wala nang karapatan ng atong taong bayan na silipin din kung ano yung pagkakamali nila. Ayan ang parang mensahe mo, kuya Negative yan. Hindi maganda yan. Kung kayo lang, paano ang nabibiktimang mga Pilipino? Taong bayan nagsasuffer dito kasi tax ng bayan ito Sipin nyo yung statement niya rito, negative yun para sa atin. Kung ikaw makakaintindi, yung sinabi niya, hindi mo pwedeng questionin. Wow! Ibang klase. Sila lang ang may karapatan? Wala ka ng karapatan? Wala nang karapatan ng ating kababayan para tanungin kung nasaan yan? Anong nangyari dyan? Bakit may blanco? Hindi pwedeng ganon, kuya? Walang ganon? Ibang klase. Tuloy. He has to rely sa printed copy at ang kanyang tungkulin ay tingnan lamang doon all the basis of the figures. Hindi po pwedeng for him to look at behind the printed copy. Hindi po pwede yun. Kung ano lang yung pinipresenta sa kanya, either i-approve niya o dito niya. So sa tingin niyo, sir, dumaan naman sa tamang proseso itong 2025 national budget? Ang dumaan kay Pangulo, printed copy at yun ang pinirmahan niya. Kaya valid po yung 2025 General Appropriations Act. Tama po ang Pangulong Marcos doon. Mali yung si Duterte sa sinasabi niyang na mayroong anomalyang nangyari dahil napirmahan ng Pangulong Marcos. Mali si Pangulong Duterte? Baka mali ka. Alam niyo na mga kasama Huwag kung ito ay tatakbo muli Mali daw si Pangulong Duterte.
Milyon-milyon ang naniniwala kay Tatay Digong tapos mali pa. Hindi nyo nga mapaliwanag bakit may gano'n eh. May ganung ano eh. Tapos sasabihin mo, okay lang daw yun? Okay? Okay yun, kuya? Ayos ba yun? Walang karapatan na questionin kung sino nakaupo ngayon? Pinirmahan na? Ibang klase kayo talaga. Gusto nyo talagang pasalamat na lang tayo at wala na ito sa ano eh, sa posisyon eh. Siguro kung nasa posisyon ito, baka meron din eh. Sabi ni Alan, Joanna, baka meron din. Dito pa lang parang yung tono ng kanta, parang umiiba eh. Nung una, nung narinig natin siya, nagsalita, medyo okay. Ngayon, iba na. Ilang araw pa lang nakalipas, ilang linggo pa lang, nabago na ho ang lyrics ng kanta. Wala pong blanco doon. Mali po si Duterte. Matama po si Pangulong Marcos. So sir, sabi nyo, nakita nyo mismo sir, alin, yung enrolled copy o yung mismong GAA, 2025 GAA? Sorry? Sir, nakita ho, sabi nyo parang nabanggit nyo na nakita nyo mismo, alin po, yung enrolled bill o yung pong mismong GAA na? Hindi ko nakita. Hindi mo naman pala nakita eh. Ngak-ngak ka ng ngak-ngak dyan eh. Wala ka naman pala nakita eh. Alamin mo muna. At saka ikaw, naging Senate President ka, isipin mo mabuti. Kayo ang gumagawa ng BICAM. Kayo ng mga miyembro mo. Naging ano ka, di ba? Dati sabi mo. Isipin mo kung hindi merong papel na may blanco dyan, pipirma ka ba? Yan ang sagot. Yan ang tanong ng ating kababayan. Hirap ano? Pag gusto nila, gusto lang nila. Ang pagkaalam ko lang na ang enrolled bill o printed copy walang blanco. Kasi ang kine-question nila blanco, nandun po yun sa BICAM report. Pero hindi naman po yan umabot sa Pangulo. Ngayon, pwede kung ba may BICAM assuming na totoo at sa palagay ko to may blanco dun sa BICAM report na nalagyan, na-fill-upan yun bago may print. Anong nangyari, paano na-fill-upan yun, hindi ko alam. Tapos sasabihin mo, mali ang Pangulong Duterte? Hindi mo pala alam. Yan nakisaw-saw ka, mali-mali ka. Sira ka ngayon tuloy sa ating kababayan. Sino pa boboto sa'yo ngayon? Kung gusto mo pang tumakbo. Wala na. Negative ka na ulit. Di ba? Kung magpapalakas ka, alamin mo kung sino ang paniniwalaan mo. Pwede na pumunta ka na sa side ng mga Duterte. Pwede naman ganun eh. Basta nasa tama ka lang. Pero kung gagawa ka na naman na hindi maganda, ay wag na lang. Diyan ka na lang at hindi ka na lang, o gusto mo gusto mo tumakbo ka. So, huwag kang aasa na may boboto pa. Ito ba, kita mo, ito hindi mo pala alam. Nagsalita ka na. Wala ka palang alam. Sinabihan mo na, di ba? Sasabi mo lang sa video eh. Pakinggan mo kung ano yung sinabi mo dyan. Tuloy. Yan po ay hindi po pwedeng tanongin ng Presidente at baka may blanco doon. Hindi tama na pinilapan nyo. Wala po siyang kapangyarihan ganun. Pero sa panig po, sir, sa panig ng House at Senate leadership, dapat po ba nilang i-explain paano na fill upan yung kumakalat na BICAM copy report na may mga blankong items? Dapat po ba ipaliwanag kung paano yung na-fill upan? Wala po makakapagpilit sa kanila ipaliwanag nila. Kung gusto nila ipaliwanag, siguro nga dapat ipaliwanag nila. Pero walang pwedeng pumilit sa kanila na ipaliwanag. At ito pong sina Congressman Ungab, ang sinasabi, aakyat doon nila sa Korte Suprema, questionin at ihilingin na pawalang bisa itong 2025 GAA dahil hindi daw dumaan sa tamang proseso. Sa tingin nyo, may basihan o pagsasayang ng oras ang gagawin ni na Congressman Ungab, sir? Sa akin po, saya mga maghina. Wala pong mangyayari kung dali na sa Korte Suprema. Talaga, kuya? Walang mangyayari? Wala daw mangyayari. Bakit? Wala ho bang lakas ang ating kababayan, mga Pilipino? Wala ho bang boses ito, mga ito? Yan ang tanong. Baka mamaya, magulat na lang kayo. Ay, malakas pala. Madami pala sila. Milyon-milyon pala. Abangan, ang sabi ni Josephine. Kung yan ang laging iniisip nyo na walang mangyayari, dahil binabatikos kung sino umupo ngayon. Hindi ho binabatikos. Nilalabas lang ang katotohanan. Kung kayo naman ay nasasaktan at naiirita dahil baka mamaya meron.
Baka meron. Baka meron. Yan. Hindi natin malaman kasi biglang umiba yung kanta yung lyrics ba. Sa palagay natin dito, napalagay ba kayo? Mapalagay kaya kayo dito? Pag halimbawa ito tumakbo? Ako hindi ko talaga ayoko tong yung mga gantong pag tinanong mo, wala naman palang alam sa issue, sasabihin na, di ba, nadamay pa si Tatay Digong. Wala ka naman palang alam, hindi mo naman pala alam. Sabi mo sa video, tapos, ngaw-ngaw ka na ngaw-ngaw. Hay nako, magkano? Sabi niya Aling Marie dito. Magkano ba talaga? Di ba? Ganun lang kasimple yun. Kaya mga kasama, tandaan nyo, PDP line. Huwag kayo magtatapyas. Dagdag mo yung dalawang doktor, Doc Willie Ong at saka si Doc Mata. Lahat ng PDP line. Huwag niyong babawasan. Yan ang mag-aangat sa atin. Kasi kung lahat siya makapasok yung inendorso ni Tatay Digong, wala na ho tayong problema sa mga impeach na yan. For sure yan, abangan nyo. Kung hindi, ano na ba ngayon? So, wala nang oras. By next week, parang yun na lang yung last week na nandyan sila Tapos wala na. Mga kampanya na yung mga yan. Kaya, sahan natin. Expect nyo na lang. Pagkatapos ng eleksyon, sigurado yan. Andyan na naman ito mga taga-bundok na yan. Pero pag nanalo lahat ng in-endorse ni Tatay Digong, wala yan, hindi aabante yung impeachment. Lahat magiging maganda. At yung mga kabantutan ng mga bakulaw na yan, for sure, mawawala na yan. Kasi maganda na yung nakaupo maayos at andun yung mga, panalo na yung mga in-endorso, di ba? Ano ba yung mga dapat tandaan sa party list? Panao, Duterte, PPP, Sagip, at yung kay Belica. Yung party list ni Belica. Hanggang sa muli, mamayang hapon, abangan nyo yung upload natin Huwag kayong pahuli sa mga balita, issue at reaksyon. Hanggang sa muli, bye-bye!